Asa na iba? Pambihira. Inurong na nga namin ng 7 kasi pagka 6 na puno. Kaya inurong ng 7 kasi para pag umpisa puno. Ganun din pala ano? Ibalik tayo sa 5 o'clock. O, ibalik sa 5 o'clock kasi nung nakaraang schedule natin, pag 6 p.m., saka napupuno. Di ba? Pag start, ganito na simula. Tapos pag dating ng mga 6 p.m., napupuno. Kaya pinag-usapan namin na ilagay na lang sa 7 para pag start pa lang, punong-puno. Nakapanood ba kayo ng sine? Sino nakapanood ng sine? Sino nakapanood ng sine? Yung yung talagang literal, yung lang, kwento-kwento. Sinihan, sino nakapasok na? Nasubukan nyo na manood ng sine? Na pagpasok nyo, kalahatian na lang. Ano ang istorya? Meron ba kayong naunawaan? Yung pagpasok nyo, kalahati na lang yung pelikula? Hindi nyo maumpisan ang kwento, kaya walang kwenta. Lalo na sa training, ganun din sa training. Kaya ugaliin nyo na huwag kayo malilate sa training. Kasi kung ang pelikula nga, walang kwenta, pag hindi mo naabutan ng umpisa, how much more sa training? Lalo kayo walang maiintindihan. Kaya maraming hindi umuunlad kasi nga, hindi inuumpisahan. Kailangan lagi nag-uumpisa. Totoo yan. Pagka may kwento na hindi naumpisahan, pagdating mo, para kang tatanga-tanga nakikinig. Hindi mo alam kung ano ang kwento. Di ba ganun yun? O, kahit sa school, ganun din naman eh. Subukan nyo lagi kayo ulit pumasok sa school. Pag sa exam 0 kayo, makakuha man kayo 3 piraso lang. Totoo yan. So, ganun po. Sa pagyaman, ganun din. O, may trivia lang to ha, trivia lang. Ako narinig ko lang to. Kwento lang to, kwento. Bakit daw ang Amerikano, mga foreigner, especially mga puti, ang tatangos ng ilong? Bakit daw ang mga Pinoy, karamihan pag hindi nalahian ng mga puti, mababa ang ilong? Kwento lang to, pero hindi naman totoo. Pero parang connected. Kasi daw nung nag-announce daw ang creator, kasi lahat daw ng creation niya noon, walang ilong. Tapos, nung nag-announce ang creator, kailangan dumating kayo ng maaga. Maglalaglag ako ng ilong. Lahat ng mapulot nyo, ilagay nyo sa tapat ninyo, yun na yung ilong ninyo. O, nauna raw yung mga puti. Kasi kung sila sa oras, wala sila excuses. On time sila, on time. O, ang nadampot nila, mga bagong laglag. Ay, ang mga Pinoy daw, dumating ng late. Yung mga naapakan, yun ang dampot ng mga Pinoy. Yung mga Asia daw, ganun daw ang nangyari. Oh, kaya yung mga Asia na dumating, late na, ang nakuha nila, mga inaapakan na. Kaya parang may inaapakan ng ilong ng mga Pilipino. Ay, trivia lang yun ha, trivia lang. Kaya pala. Ano, grabe ano? Oh, kwento lang yun, pero parang may halaga. Grabe na yung mga kwento na walang... Nabasa ko lang yun sa Reels. Grabe, no? Naapakan daw. Eh, bago pa naman ang creation, may ilong na tayo eh. Diba? Ano pag-usapan natin ngayon? Di ba may matindong nakaraan? Ano yung pag-uusapan natin ngayon na sinabi ko noon? Yung limit? Yon. Yung paano kayo ano to? Di ba sa mga PA, nanunumpa din kayo. Mga nagkukulikta ng pera. Pag nagkulikta ka ng pera, ang tawag diyan kasi, di ba? Blessings yan eh. So, mahirap magkulikta ng biyaya na hindi ka sumusumpa. Sa lahat ng bagay yan ha. Kasi ang totoo lang talaga, ang blessings natin, given. Given ang blessings natin. Baka akala nyo, pinagdadamutan kayo ng Creator. Without any religion wala po ko religion, pinag-uusapan din dito, reality. Hindi tayo nagkikwintuhan dito na parang kwentong barbero lang. Hindi tayo i-bless ng Creator niyan pagka ganun ang ginawa natin. Ang pagtanggap ng biyaya,
meron niyang kaakibat na responsibility. Tatandaan niyo lagi yan, ha? Pero may tatlong blessings na hindi mo na kailangan magbigay ng responsibility. Okay? Para makita ninyo, isulat natin para ma-internalize ninyo. Kuwan lang ito, ha? Ito yung pinaka-given. Okay? Una, hangin. Libre ba ang hangin? Ngayon, libre yan. Pag nagkaedad ka ng mga 60, 70, may bayad na yan. Ha? Pag napasok ka sa ospital, mahal lang isang oxygen, yung tangke. Kaya ngayon, samantalahin mo habang libre pa. Kaya payaman ka sarili mo. O, pangalawa, ano? Sabi, ano ang terminology yan? Hindi ko naabutan yan. Elementary lang ako. Ito po yung hydrogen water. Ang kampo, ang tubig po, pagkainom mo yan, yan po ay naging oxygen din sa loob nating katawan. May porsyon yan. Okay, kaya di ba pansin mo, kahit na parang maasangan, di ba, na dapat sana tamaan ka ng hangin. Pero pag ikaw nakainom ng tubig, di ba napansin nyo, di ba, nahimas-masang kayo, di ba? Para nawala yung init ng katawan, o kaya gusto mo maligo ka, o ganun din yun. Kaya meron kasing kasamang hangin to. Okay? And then ang pangatlo, ito ha, mga basic po ito ha. No need na kayo na manalangin para bigyan kayo ng ganito. Kasi po yan ay basic yan na binigay ng Creator sa lahat ng nabubuhay. Hindi lang sa tao, even animals kasama yan. Okay? Kaya tingnan niyo mabuti ha. Dito ako naguguluhan sa iba sa inyo, lalo na yung katabi mo. Pag ito ay hirap na hirap ka na mangyari sa buhay mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Tamad ka talaga. Kung hindi ka naman tamad, ano mayroon? Ma-pride. Ha? Kundi ma-pride, ang taas ng ego. Puro dating, wala naman datong. Pag ito ha, hindi ka dapat nahihirapan dito. Kasi ito ay given to na binigay sa atin. Kaya kung ikaw tingin mo, hirap na hirap ka dito, ito ang wala sa'yo talaga. Ito ang pinakawala sa'yo. Oh, totoo. Wala ka talaga dyan. Ang isda ba kaya mabuhay sa bloke-blokeng yelo? Yung buhay na isda, ilagay mo sa bloke na yelo. Pero may tubig pa rin siya. Subukan nyo kung mabubuhay. Mag-imbento kayo, try nyo kung kaya mabuhay. Wala, di ba? Nakita na ba kayo ng mga vlog ng mga nasa Alaska? Na nagbubutas sila, nagdidress sila sa makapal na yelo? Nagbubutas? Tapos naguhulog sila ng mga lambat or bingwit, di ba? Napansin nyo sa ilalim, ang daming isda, daming nahuhuli. Yelo na yun, yelo. So ano ibig sabihin nun? Hindi ka man yan pababayaan eh. Ang kulang lang sa'yo ito. Kaya nagugutom ka. Pangalawa, Tagalogin na natin para maintindihan nyo. Tamad. Tamad. Yung pagkain mo, inaasa mo sa ibang tao. Ang iba sa inyo, kaya nagugutom, kahit may pagkain na, namili pa ng ulam. Ako, ang kuwan ko dyan, ang analyze ko dyan, hindi ka nagugutom. Kasi isang taong gutom, wala nang pinipili yan, malagyan lang ang kanyang tiyan. Kaya pag inarte kayo sa ulam, naku mga anak ko, arte sa ulam, huwag kayo kumain. Hindi kayo nagugutom. Kasi ang taong gutom, ano man ihain mo dyan, kakain yan. Ako pag nagutom ako, at talbos ng bayabas, kinakain ko yan eh. Mga ganong karami para lang malagyan lang tiyan ko eh. Totoo yan, nung bata pa ako, nag-elementary pa ako. O talagang wala akong makain.
Yung bayabas na hilaw, yung putot, ang pait nun eh. Binabakbakan ko yan, malagyan lang ang tiyan ko. Totoo yan, kasi nagugutom ako eh. Kaya pag ibibili nyo sa akin, mamili kayo ng ulam, may kanin dyan, hindi kayo kakain, hindi kayo gutom. Maarte ka. Nag-aarte ka lang. Pa-cute ka lang. Kahit cute ka na talaga. Yung buko, yung niyog, sa amin nung elementary ako nung elementary high school pa ako, pag may kanin dyan, pipigian ko lang yun ng buko, ng niyog. Hindi masarap pagka ginanon mo lang eh. Mas masarap pag pinalatay mo dito. Pagbagsak sa kanin, maasim-asim eh. Di ba? Puti niya ng kuwan, di ba? Yung gata, puti, di ba? Pag pinadaan mo dito ang kulay na niyan, parang gatas. Joke lang. Even asin asin. Masarap yung ulam niyan, akala niyo lang hindi. Oh. Sa ang punto ko lang, pag dito kayo ng problema, tignan nyo na itong dalawang pinaka. Kasi ang katamaran kasi kasama sa ego yan eh. Oh. Yung, ba't ako magkatrabaho? Ew. Bilo magtrabaho ka. Problema sa katawan mo yan. Kapag di ka nagtrabaho, wala kang makakain. Di ba, pansinin nyo pansinin nyo ang creation. Kasi pinag-uusapan natin dito, realidad, kung bakit may mahirap, bakit may mayaman. Kasi mamaya, tuturuan ko kayo kung ano sasabihin ninyo kapag kayo nanumpa. Hindi pwedeng wala kang gagampan ng tungkulin. Ang ibig po sabihin nito, ay may kaakibat na responsibility. Hindi ka manunumpa na gusto mo lang manumpa. Kwanto pagka-seryosang usapan, may ganito. Pero pag military naman, lalo pag mga fraternity, yung sinusugatan ang palad. Blood compact. Tapos ialagay sa baso, tapos lahat sila titikim. Ayun yung mga mataas ang na kasunduan. Ibig sabihin nito, kasunduan to. Oh. Tapos maglalagay dyan, di ba? Pag yung mga kinakasal, sino ba ito may nakaranas ng kasal? Kasal, wala ba? Lahat kayo single? Ano yung feeling single? May nakita na akong may asawa na. Yung may kinasal. Di ba? Pansinin nyo bakit kailangan gumanon ka pa sa harapan ng nagkakasal? Ba't gaganon ka pa? Pwede naman din na. Pero gumaganon talaga eh. Tapos magsalita